nagbabalik ulit si Mami A. Siyempre, na-miss nyo ba ang aking dalawang kumare? Nandito ulit sila, si Maring Glenn at saka si Maring promote po si Maring Glenda kasi meron po siyang promo sa kanyang parlor. Yung mga taga-Malanday po dyan, ito po. May promo na tapos na. Ay, tapos na pala yun. Happy Mother's Day. Mother's Day promo. Days ka na masyado. Ano lang po yun? Joke lang po yun. Ang pawis ko. Joke lang po yung promo dyan. Hindi totoo. Pero may partner po siya. Puntahan nyo na lang po siya. Maganda po siya mag-ibad kasi siya yung nag-aalaga na akin mo. Tsaka si Maring Janice, ang masarap niyang arroz caldo. Ayan, sa mga taga-Malanday, dyan sa may ating street. Akasha. Ay, na ba? Ay, mali. Joke lang din yun. Akasha pa. Akasha. Video, pag-uusapan po natin sa all about sa negosyo. Pero bago po ang lahat, syempre, subscribe niyo muna po si Mami A and turn on the notification bell para lagi po kayong update sa lahat ng aking bagong video. And don't forget to like and share. Ulit-ulit. Yun. So, may nag-message po sa akin. Sabi niya kasi sa akin, si Melanie ng taga Nueva Ecija. Yan. Dito kasi ako, baka palimutan ko. Sabi niya, namimiss niya daw ang aking mga kumare. Gusto niyang pag-usapan yung kanyang buhay kasi ilang beses na siyang nag-try mag-negosyo pero laging nalulugi o nag-fail. Kumbaga, gusto niyang bigyan namin siya ng tip. Kumbaga, hindi lang para sa kanya, para din po sa inyong lahat. Kasi po ito ay aming base sa aming naranasan. Kasi po kami, kumbaga yung pagkalugi namin, yun ang pinamumugatan namin ng lakas ng loob para kami ay maging maayos, masagana ang aming mga negosyo. Diba? Pero hindi po kami mayaman. Kumbaga, yung aming sapat lang. So, ang tip po number 1, siguro, simulan mo muna sa sarili mo, be. Diba? Kasi sa sarili mo, kumbaga, yung kilos mo, kasi hindi, maagang gumigising. Importante kasi yun maagang gumigising. Tapos, nagdadasal ako, tapos naglilinis ako ng bahay. Yan, yun yung mga, para, tapos maliligo, para yung blessing, dumadating, diba? Ikaw, ito yung number 1, dapat kasi meron kang goal sa buhay. Meron kang dedikasyon. Kumbaga, meron kang kung ano yung gusto mong mangyari dun sa plano mo. Ano nga, di ba, online seller siya. Ano ba yung produktong binibenta niya? Di ba? Marami kahit ano din. Yung produkto niya, dapat tignan niya kung ano yung market niya dun sa produktong binibenta niya. Kung yun ba, kapag pumasok sa negosyo, dapat aralin niya kung ito ba yung negosyo na tipong pangmasa, yung hindi mahirap ibenta, kumbaga yung hindi lang siya pangmasa na na parang hindi yung may kumbaga parang yung qualities maganda, diba? Tsaka affordable ba siya, yung tipong gano'n na madaling bilhin ng tao. Kumbaga tignan niya muna kung ano yung market niya, kung ano yung sa produkto niya, kung paano niya i-market. Kung ako, pumasok ka ng sabi natin, may unique dun sa tinitinda mo para hindi magkakapareho. Oo, hindi magkakapareho. Kumbaga, signature ba yung mo, nababalikan naman ni customer. May kakaibang lasa. Parang si Maring Janice yung kanyang arroz caldo na kinababalikan ko. Pag hindi ako dinanamit na ulo ko. Sa akin kasi, sa akin talaga, puro pagkain talaga tinitinda ko. Pagkain talaga. Magpo-post man ako ng mga damit, pero mas mas tutok ako sa pagkain talaga. Minsan pinofocus din yung nasa tindahan lang, minsan yung online ko siya, para mas mabilis mabili. Kasi pagka, hindi lang sa virtual. Kasi pag nakatenga lang siya dun sa pwesto, hindi mo naman kasi lahat nasasabihin na lahat ng dadaan sa'yo, bibili. Syempre, yung iba wala rin naman, tapos yung iba naman naghahanap sa online, kaya maganda rin i-post mo para kung sakali yung mga items na binibenta mo, kaya yung mga pagkain binibenta mo, mabili rin. Ganun. Sunod, ang importante doon, yung meron kang dedikasyon, hindi yung maganda ka lang sa umpisa, tapos pag may sumakit lang ulo mo, ganyan, may sipon ka lang, hindi ka nagagalaw, hindi ka nagagalaw.
Kung ano yung umpisahan mo, ituloy-tuloy mo. Yun, ha? Sunod natin is yung, sabi mo nga sa akin is, ilang beses ka na rin sumali sa mga networking. Yan. So, hindi ka din umaangat. Kumbaga, hinahangad mo din yung iba mong kasamahan na maging milyonaryo. Kumbaga, yun kasi nasa letter mo eh. So, pareho tayo. Kasi hindi ako biyasa sa networking. Kumbaga, ang negosyo kasi, uti-uti yan eh. Hindi yan biglaan. So, kapag inalo ka ng ganon, huwag mong isipin yung narinig mo na kumita siya. Na milyonaryo siya kagad. Ganon. Hindi kasi ganon kadali. Yung sinasabi sa'yo na pagiging milyonaryo ng isang tao is pinaghirapan niya yun. Diba? Yun yung isipin mo na gagawin mo bago ka maging milyonaryo. Kumbaga, ang isang negosyo kasi step by step yan. Hindi yan biglaan. Kung mananalo ka ng loto, biglaan yan. Diba? Kumbaga, mag-umpisa ka sa maliit, tapos dagdagan mo muli hanggang sa lumaki na lumaki. Diba? Sinlalihan mo pa. Una sa lahat, legit ba yan? Diba? Tsaka, ano ba yung produktong inaalok mo? Kasi kausa na yun, may kalakot na produkto. Tapos kailangan mo siyang ibenta bago mo maibalik kung ano. Una sa lahat, yung produkto ba na inaalok mo, affordable ba siya? Diba? Kumbaga parang kaya ba ng ano? Kumbaga parang tignan mo din na yung produktong inaalok mo is, kumbaga parang dapat kaya din siyang bilhin ng ordinaryong tao. Kasi karamihan mo rin muna bago ka sumali. Huwag yung parang narinig mo na, ay, yumaman si ganito sa ganyan. Kasi hindi naman porket yumaman siya. Ganun din yung mangyayari sa'yo. Ang produkto yung mga payment, yung mga ganyan. Kasi ako na ko dyan, yung magbigay ka ng yung 630, tapos, pero kailangan mo talaga tiyagaan, tapos kailangan mo mag-invite. Paano yung, hindi ko talaga sa makakulit. Ay, Kaya parang sayang yung pera. Sayang. ako din, hindi ako magaling sa ganung diskarte yung, kasi feeling ko parang nanloloko lang ako. Mag-i-invite ako tapos ganun-ganun parang hindi na nahirapan ako. Kumaga hindi bukal sa puso ko, hindi ko pa na-experience. Bakit ko sasabihin ganito? Hindi pa, ako nga wala pa eh, di ba? Tapos i-invite kita, ang galing kong magsalita, pero ako hindi ko pa nangyayari sa akin. Di ba? Hindi ko nga magawa. So parang nanloloko, kaya hindi ako magaling sa mga... Ang sunod is, huwag kang susuko. Kahit anong pagkalugi mo, ilang beses kami nalugi. Halos tuwing bumabaha, di ba? Yung yung before, kung napanood niyo yung bagyong Ulysses, lahat ng hanap buhay namin is na wash out. Nagsimula kami sa umpisa. Halos tuwing bumabaha, ganun po kami. Pero hindi po kami sumusuko. Tuloy lang ang buhay. Kumbaga, bakit ka susuko? Kumbaga, andyan nga si Lord eh, di ba? Siya yung magkagabay sa atin, siya yung tutulong sa atin sa pang-araw-araw para tayo makasulat. Alam niyo mga palalag, siya ng ginagawa ko everyday. Pagkagising ko sa umaga talaga nag-almusal ako. Dumarating tayo minsan talaga sa point na down talaga tayo. Parang yung tipong hindi mo alam, lalo na for example, nalubo yung business mo, kaya parang tulad niya, kasi yung power of prayer, diba? Sabi nga, diba, when you pray, miracles happen. Sabi nga, lumapit kayo sa akin at kayo ay akin. Kumbaga parang kumbaga yung plano ng prayer talaga. Na tsaka isipin mo, huwag lang yung kung ano lang yung gusto mo. Kumbaga parang maging thankful ka sa lahat ng kumbaga pinagkakalog na sa'yo. Sa business naman, pag once na syempre, may mga times nga na parang yung business natin nagiging shaky yan. Pero pag once na, na may pinanghawakan ka na kahit man lang di ba, ang dami namang, kumbaga yung sa Bible, 9 verses dyan eh. May mga verses dyan na pwede kang panghawakan na i-declare mo yun araw-araw talaga na, na sa buhay mo. Talagang ipagkakaloob niya naman talaga sa'yo lahat na Ang niya kasi, di ba, sabi niya, yung nawawala na siya ng pag-asa.
kung tutusin, lahat naman tayo ganun. Kasi sa akin nangyari din naman yan. Parang pinakausap ko na yung sarili ko nung lahat naman ginagawa ko na kasi napapagod ko na araw-araw, ganito na lang palagi. Parang walang pumapasok makita. Pero alam mo yung sa akin kasi yung araw-araw nakakasurvive naman talaga. Katulad ko na meron ako yun nga, yung di ba sinabi ko yun sa paluwagan ko, kailangan ganito. Pag time na darating na si paluwagan ko, araw-araw yun. Bago dumating si tagakuha ng paluwagan ko, kompleto ko na yon. Labas na yung kita ko rin na na may sumasobra pa doon. Yung hindi mo akalain na yung hindi mo akalain, kala mo wala kang kita, tapos yun pala makaka-survive ka. May mga times din na yung kala mo yung parang problemado ka na, kala mo pinabayaan ka na niya, pero may isip mo na, ba't ganito, nakasurvive naman ako, nakakain naman kami, ganun. Pero kasi yung pagka naiisip mo na kasi nalugmok ka, hindi mo na rin siya naaalala. May mga times talaga na gano'n eh. Kasi, kaya nakakalimutan mo rin magpasalamat na. Minsan kasi ang iniisip nga natin, yung gusto nating mangyari. Hindi natin iniisip yung binibigay sa atin. Yung pinagkakalog na sa atin. Hindi niya man binibigay ng sobra-sobra, pero naman niya, binabalik niya naman sa atin. Dahan-dahan naman. Dahan-dahan. Kasi lahat ng mga bagay yan, dahan-dahan talaga, kumbaga, pinaghihirapan natin. Hindi naman yung bigay na bigay, tapos nakatungangan ka lang, hindi ka naman kumikilos, diba? Walang ganun, Mars. Kailangan natin kumilos, magsumikap, magtiyaga, magsipag. Yan po yung number 1. Tapos, huwag nyo kalilimutan si Papa Lord sa puso natin. Lagi tayong masalamat. Yun yung aming mga tips. Kasi yun po ibase sa mga naranasan natin. Oo. Kumbaga yung mag-umpisa ka na na parang isama mo siya sa plano mo. Yung pagpasok ng buong araw mo, yung pagdagising mo sa umaga. Isama mo kasama mo. At huwag kayo makalimot na magpasalamat. Kasi yan tayo eh. Hingi tayo ng hingi. Hingi tayo ng hingi, bigay siya ng bigay, pero nagpasalamat na tayo sa kanya, diba? Kumbaga, yan ang lagi nating nakakalimutan. Huwag nating kalimutang magpasalamat. Diba? Sunod naman is open-minded. Yan. Open-minded ka pa. Siguro yun. Kasi kailangan yung isip mo, aware ka sa paligid mo. Yun eh. Kumbaga, alam mo ba yung uso ngayon? O yung masyado ka namang, ay naku, yan, di maganda yan. Hindi mo pa nga alam kung ano yung resulta, pinangunahan mo kaagad ng negative, diba? Kumbaga, puro positive yung nasa utak mo, huwag mo yung lalagyan ng negative. Huwag mong isipin na ikaw ay malulugi. Kasi ako, yung lahat ng pinasok ng negosyo, never akong nag-isip na ako ay malulugi. Ay, iniisip ko, ako'y aahon, ako'y magtatagumpay. Yun yung lagi kong iniisip. Tsaka never akong nagkwenta. Itong business ko, hindi ako nagkikwenta araw-araw ng pera. Kikwenta ko yung magkano kita namin, pero yung monthly billing o hindi ko yan iniisip eh. Hindi talaga kahit yung pera, hindi ko siya kinikwenta. Tsaka na ako magkikwenta pag nandiyan na yung mga bayarin. Ganun ako. Kaya yun nga, kapag kumita ka, huwag ka namang malubo. Kumbaga, shopping doon, add to cart, diba? Bawas-bawas naman tayo ng mga luho. Tsaka o kaya, magtitipid ka sa barkada. Ayan. Kasi ganun tayo mga Pilipino. Kumita ng konti, o sige, treat kita, kain tayo sa labas. Painom ako, sige. Ganyan. Diba? Hindi mo namamalayan yung naitatabi mo is nailalabas na. Sunod, yun nga, kapag may blessing, dapat may sharing ka. Para yung bless natin, yes, tuloy-tuloy. Kasi kami, kung sa 500 nakita mo, bigay ka ng 20 pesos, kasi sino lang naman yun, diba? Hindi naman kabawasan yun sa pagkalugi mo. Importante, nakatulong ka, nag-share ka. Sunod is, siguro, iwasan mo yung mga kaibigan mong talangka. Alam mo yung utak talangka. Diba? Pangit yun eh. Wala kami utak talangka. Kasi yun, yung mga friendship na ganun, hihilain ka ng pababa. Bawa ikaw umaangat ka.
Dahil sa naiingit sa'yo, sabi niya, kaibigan ka nga niya, lahat yung gagawin niya para ikaw ay mara. O, diba? Makipagkaibigan ka sa mga, sa mga makipag-kaibigan ka sa mga, positive minded, Positibo sa buhay. Positibo sa buhay. Yung pwede kang kumuha ng mga inspirasyon sa mga sasabihin na sa'yo everyday. Yun. Diba? Sabi nga, success is the best privilege. Yung paghihiganti. Paghihiganti, diba? Isang paghihiganti daw. Kumbaga, pakita mo sa tao na yung tingin nila sa'yo is mali. Basta always pray. Huwag magkalimutan magpasalamat. Yun yung mga tips namin para sa'yo, Melanie. Kumbaga, hindi po kami mayaman. Hindi din po kami ganun ka-success. Hindi kami ganun ka-success na malalaking company kami. Kami ay mga ordinaryong tao na nagninegosyo lang din at nakaka-survive sa pang-araw-araw. Ngayon kung may naman kami, nakaka-ito naman kami, yun ang itinatabi namin para sa susunod namin gustong ipuhunan, may mag-unibog kami. Diba? Sana, Melanie, mayroon kang natutunan sa aming binigay sa iyo, di ba? Sana may nakuha kang aral at napulot. Kumbaga, yung letter mo kasi sa akin, hindi naman kita nakikita in person, pero huwag kang panghinaan ng loob. Laban lang, lover na. Kami nga, lumalaban eh. Tuwing may bagyo eh, di ba? Disaster talaga kami. Ikaw pa kaya? Kaya mo yan, nakaya nga namin. Ikaw pa. Sus, manang-mana kay Mami. So, ayan po mga palalabs, bago tayo mag-end, isa-shoutout ko po ang mga naggustong magpa-shoutout. Kay Annalisa Aldana, kay Jello Aborte, Princess Anne de la Cruz, kay Tres Oncenits. Ayan, ang hihirap kasi ng mga Facebook nyo, mga baliktad. Sa aking kumaring Erwin Chu, kay Jenna Prigidal Santos, sa akin kumarin si Dangdang, kay Elisa Parangan, shoutout, kay Bunso, kay MC, kay Ate Norma Batong Santos, kay Adela Belarmino Rodelas, Christine Jordan, Edith Lagardia Rabago, kay Alegna Anobasa. Ayan. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan ha. Kaya sa mga gusto pong mag-comment dyan, comment nyo po sa aking inbox, comment box, kung ano pa po yung gusto natin pag-usapan, kung ano po yung gusto yung may itutulong ko sa inyong payo, kung anong gusto nyong pampaswerte, bibigay ko din sa inyo. Huwag lang pera ha. Tuturo ko kayo man ng mga ritual, kung ano yung dapat gawin para kayo ay mabuhay. Yan. So, comment nyo lang po sa baba. Tapos, i-replay ko din po kayo. Tapos, pag-uusapan po naming tatlo. Ano dapat gawin. So, ayun po mga palalabs. Hanggang sa muli. Ayan, sa mga bago pa po lang nanonood dyan, sa mga bago ko po at nabuksan nyo ang aking YT, paki-subscribe lang po ulit si Mami A and turn on notification bell para lagi po kayong update sa lahat ng ilalabas kong bagong video. Yay! Perfect ko. Bye!